여보세요? 그냥 핸드폰 보고 있었지. 자야지 이제. 바이. 나만 왜 이러냐 진짜. 새벽 2시 폰을 열어. Hey guys, welcome back to another video. It's me again, all the way from South Korea. So I am starting the day a bit late. Pagod na pagod talaga ako from yesterday dun sa day trip natin sa Suwon and yung K-drama location tour. Naka 21k steps ako kahapon. It is going to be another nakakapagod day. As you can see from the title, it's another K-drama filming locations tour dito naman sa Seoul. But before anything else, dahil almost lunchtime ko na, magla-lunch na muna ako para hindi naman ako nangangatog sa gutom, no? Kapag umiikot ako dito sa Seoul. So, yung pupuntahan natin ay sa Iksyondong. Malapit lang sa Bukchon Hanok Village and malapit lang din siya sa Gyeokbokgung Palace. Madaming mga restaurants doon, cafe. Actually, napuntahan ko na siya before. Ito pala guys, so sa binabaan kong station, ano siya, may palace din. Changgokdong Palace. Magaganda din yung autumn trees doon. Pero we're here to eat. So let's go. So it's just a few minutes walk na lang from here. And yung opening time niya kasi talaga is 12. Baka kasi madaming tao, so matagal yung waiting time. Medyo agahan ko para makakain ako agad. And para mas mahaba yung afternoon natin to go around the filming locations. Guys, if you haven't noticed yet, nagamit ko na siya kahapon. The bag I'm using is already the bag that I got from Sama Ondo. And okay siya kasi kasya yung tripod ko, though super sakto lang talaga niya. But yeah, it does the job naman. Madami ka ding malalagay as in this one guys, super sakto lang nung dating natin dito. Sakto lang na may available seat pa nung pagdating ko. And then after kong maupo, wala na. So yung mga ibang tao na dumadating, pinapa-wait muna outside. So ayun, buti na lang kasi nga madami talagang nagpupunta dito para kumain. Malalaki guys, actually yung serving nila dito and ang specialty nila is mga pasta, you know, with a Korean twist. Ang average price is mga nasa 700 pesos. But there are also like mga around 600 pesos, 500. Pero average is, yeah, I believe it's around 700 pesos. Ito actually yung nakikita ko palagi na order ng mga tao. It looks so big. So good luck. So the restaurant itself, I mean yung seating capacity niya is quite small. Ganyan talaga yung mga restaurants and cafes dito sa Iksyondong area. Yung menu nila is actually Korean talaga. So yung server, tinanong ako kung if I need an English menu. So ayun, I said yes. Kung alam nyo guys, yung rose, parang rose tteokbokki. Ganun yung sauce niya. So parang yung typical na sauce ng tteokbokki with na nilagyan ng, I think, cream. And then, ang sarap kasi may mga garlic na nakalagay. As in thinly sliced na garlic. Mas nagiging savory yung lasa niya. Then meron ding parang bacon. Bacon or ham? I think ham. And let's try the pork. Ang sarap guys. Sarap. Tsaka malambot yung ano niya, yung pork belly. Masarap niya ha, naubos ko lahat kahit na ang dami nun. Ngayon guys, mag-start na tayo ng ating K-drama filming locations tour. And ang first na pupuntahan natin,
Medyo malapit-lapit lang dito. Actually, kayang lakarin, pero 17-minute walk siya. Ang gagawin ko is sasakay lang ako ng bus going there. It's a very short bus ride. Pero ang pinakauna na pupuntahan natin is ang filming location ng Love Next Door. Actually, malapit lang, madaming scenes na kinunan dito lang sa Seoul, ang Love Next Door. But pupuntahan ko lang yung mga for today actually, pupuntahan ko yung mga pinaka-major na mga landmarks or mga shooting locations sa mga K-drama. Yung scene na yon, yung pupuntahan ko is kung saan usually naglalakad sila Hae-in, ganyan. Andito na tayo sa bus stop. Ayan. So ito ang Jongno Sona. Ito guys, pinin ko yung Andong Church kasi ito yung pinaka-landmark nung filming location. So mamaya may kita niya naman. So, malapit to lang din sa Anggok area. Actually, malapit din to sa Palace and sa Chonhanok Village. So, madami kayong makikita na naka-hanbok, ganyan. Few minutes away from the bus stop, mararating na natin yung mismong filming location. So, itong location na to sa Love Next Door is dito na-discover yung relationship nilang dalawa. Basta guys, ang tinatawag kong daan kasi dumire-diretso lang ako dito. And when you see this hilly part, you will just turn here, turn left. It all depends where you will be coming from. So, ito actually yung church na nakapin sa akin. Nakita niyo to, lalagpas kayo konti from the church. So, ito yung church. And then when you go here, dito, nakaupo sila Hae-in. Okay guys, so this is it. So, kita nyo, nakaupo sila sa bato. So, yun. Medyo hagip lang, guys, yung konting side na to. I think mga parang ganito yung pagkaka-frame. Ato, guys, parang mas accurate yung ganito. Parang ganyan. Para makita kayo dyan dito sa na nakaupo. Tapos, kita din to. Actually, napaka-busy ng area na yun. So, if you plan to take pictures there or medyo maarte kayo na gusto nyo walang tao sa pictures nyo, like me, be patient. The next filming location that we will now be going to is still a Love Next Door location and also filming location din siya ng Our Beloved Summer. It's super close lang, as in 3-minute walk lang siya. Actually, nandito na tayo. Itong filming location na to, a few steps away lang din to doon sa Goblin scene, yung wall na famous na scene na yun. And napuntahan na din natin yun the last time we did a K-drama location store dito. So, ito na yun, guys. As in, ito mismo yun. So, if naalala nyo, yung last scene, or basta sa last episode ng Our Beloved Summer, may kissing scene sila. So, dito yun, sa area na yan. Actually, yung pagkakuha niya is doon lang sa bungad ng wall. Pero, meron shot kasi na from here ang kuha. It always comes around this cycle lift. And yung sa Love Next Door, dito din kinunan yun. Dito sa exact wall. So you can just hit 2 birds with 1 stone. If you've watched, the 2K drama, pinapakita ko sa inyo yung exact shot. Ito guys, yung mismong shot nun. Ayan, maganda lang. It was shot during spring. So merong cherry blossoms doon sa puno dito sa taas. 불 꺼진 내 맘을 다 채우는 하늘. So, ayun yung pinuntahan ko na location kanina ng Our Beloved Summer and ng Love Next Door. And ito guys, yung side naman ng Goblin. So, ilalagay ko na lang din yung link somewhere here in the screen para makita nyo yung vlog ko na yun. Dahil madami din tayong ibang napuntahan pa na K-drama locations before. Natagalan ako dito guys sa area na to kasi ang ganda niya sa autumn. As in,
So the next K-drama filming location naman that we will be going to is a Queen of Tears location. Wala nang iba yan, kundi ang bahay nila Hein doon sa drama. So, ayun, wait lang. Ayun na. So, originally, hindi talaga siya bahay. Isa siyang museum. And the route that I will be taking, I am going to take the bus. So, dalawang bus transfers ang gagawin natin to get there. So, ito yung mga bus na pwede kong sakyan. But I will be taking the 151. So, yan. Nandito na tayo sa bus stop. So, kakababa lang natin from the bus stop. And actually, yung filming location or yung bahay nila Hein, aside sa museum siya, nasa tapat lang siya ng mismong bus stop na sasakyan mo. So ito lang guys, yung bus stop. Parang yung neighborhood na to, parang mga malalaki yung mga bahay. So I think upscale na neighborhood to. I mean, yung mga sasakyan na dumadaan, mga BMW, mga ganyan. And ayan siya, Museum Wave. Ayun. So, Korean Stone Art Museum. And meron din, guys, cafe dito. 두근대는 맘을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은 Alam niyo guys, yung mga sa K-drama, yung mga mayayaman na mga nanay, mga tipong nagme-meet up for cup of tea, ganyan, socialize with other rich mommies. Parang yun yung nasaksihan ko dito. Nagagather sila dyan sa harap. Tapos, ayun, unti-unti dumadating isa-isa sila. I guess, sobrang legit talaga, no? Hindi lang for the plot or for the dramatic effect. Yung mga ganong detail sa K-drama. Actually, meron pang isa pang Queen of Tears filming location just beside ng museum. Naalala niyo yung scene na after malaman na gusto mag-file ng divorce ni Baekhyun-woo, si Hein, I think hindi ko gaano ma-remember, basta naglalakad siya. Nakasalubong or pinuntahan siya ni Baekhyun-woo. Tapos tinatanong siya, anong ginagawa mo dito? Ganyan-ganyan. Yun yung first time na nagliwaliw because of, sa sakit niya, si Hein. Then all of a sudden, nakalimutan ni Hein yung divorce. I mean, she's back to a certain date bago pa malaman lahat ng divorce, ganyan-ganyan. So very warm siya kay Baekhyun-woo that time. Naiyak si Baekhyun-woo kasi nga na-realize niya, oh my God, ito na isa sa symptoms na lumalala na yung sakit. Grabe guys, alam niyo yung scene na yun, naiyak talaga ako. So sabi ko talaga, hahanapin ko yung spot na yun. At mag-emote-emote, ganon. Ito siya actually, ito na yung nasa harap ko. Ayan siya. Now again, I will tell you why I think this is it. So may facade dyan na may mga ilaw-ilaw sa background nila. Tapos may mga trees. And then, if you look here closely dyan, sa ulo ni Kim So-yoon, ayan, parang may figure or block dyan. I think dyan yan somewhere. So, isa ding indication is yung brick wall na to. So, it's here. Still want you all the time 아직 내 맘속 한켠의 방에 그리움으로 가득 채워. So yun guys, tapos na tayo ngayon dito sa Queen of Tears filming location. And the next location that we will be going to is another lovely runner filming location. Yun ay sa Dongdaemun Plaza. And ang sasakyan ko rin naman is yung same bus na sinakyan ko lang kanina. So yun guys, sila yung sinasabi ko kanina na mga mukhang rich mommies. Mga rich ajumas. Alright, so we are now here at DDP. Now, ang station na binabaan ko is Dongdaemun History and Culture Park. Ayun. And ang kailangan yung exitan is exit number 1. Ang pinaka-need nating hanapin na spot is D3. Kasi yun yung mismong shot nung entrance nung
concert doon sa Lovely Runners. If you haven't seen my vlogs before, share ko lang din doon. If you don't know it yet, is that itong DDP, maganda siyang maganda siyang architectural structure. And aside that, dito din ginagawa usually ng mga fashion shows dito sa Korea. Gusto niyo po puntahan yung pinaka-eksaktong spot or yung entrance doon, pupunta sa concert, which is yung D3. Ang gagawin nyo lang, once nakapag-exit kayo sa exit number 1, mag-turn right kayo. Kasi, ang tatahakin yung daan is ito. Yan, parang medyo po uphill to. And, yung filming location is actually that one na. Yan. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜. Okay, we are now done dito sa location na to. Of course, meron pa tayong mga sunod. Ilan pa ba? 3 pa, guys. Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng natatapos tong araw na to o kahit man lang itong K-drama location store na to na hindi ako sobrang pagod. The next location that we will be going to is actually the location of Queen's Department Store. So that is in Hyundai Department Store here in Seoul. So we have just gone down the train na. So ang binabaan ko na station is Yoenaru Station and umexit ako sa exit number 1. And from there, it will be a 6-minute walk. Later on nga pala kasi sila ate, nandito na ngayon sa Korea. Magde-dinner kami later. So magkikita kami ng mga 7 p.m. Yung Yoenaru Station din pala is malapit na siya sa Hangang Park. Kaya dito, kapag tinahak nyo tong daan na to, may mga makikita kayo na may mga cart na dala kasi yun ay para sa rental ng picnic set. So usually, ganun yung mga tao, ginagawa nila. Nag-rent sila ng cart, ng mga mats tables para makapag-picnic sila ng maayos sa Han River. Hey guys, so ngayon, nandito na tayo sa loob ng Hyundai Mall. What we are going to do is we are going to find the exact filming locations nung mismong drama, no? Whenever you come 할 수 없는 일이야 아주 잠시 두 눈을 Yung scene ngayon, nasa gitna siya ng Gucci tsaka ng LV. Ayun, it's actually the easiest spot to find. And now guys, the next spot. So sa scene naman, yung con artist na customer kuno, doon sa scene dito sa Queen's Department Store, yung con artist na yun sinasabi na, tawagin niyo CEO nyo, ganon-ganon. Sakto dumating si Hae-in. So, ang gagawin nyo lang is from Gucci, doon sa kanina, yung spot dyan, dedire-diretsuhin nyo, lakad lang kayo. And then kapag nakita nyo yung escalator, and actually yung doors na to, yun na yung exact na spot. So you can just find Chanel kasi yun yung palatandaan mo and the escalators. So yun yun. So guys, yung pinakita ko naman na spot earlier is the spot, well actually naglakad lang si Hae-in doon. So ang palatandaan nyo is yung Fendi and it's also just in the first floor. Pero ang pinakamalapit na spot sa kanya is yung sa may Chanel, yung pabango. Alright guys, so now the very last spot na pupuntahan natin dito sa Hyundai Mall, or should I say Queen's Department Store, is yung sa escalator scene. Sumigaw si Baekhyun-woo ng "Choshime!" or "Be careful" kay Hae-in habang paakit siya ng escalator na naglalakad. So ito guys, ito yung scene na yun. So makita mo, pag binilang mo yung floors na yan, nasa second floor si Baekhyun-woo. Meron lang akong observation na ituturo sa inyo. Kita niyo mga escalators na yan. Pababa kasi yung pinaka nandito sa side na to. So I believe sa drama, pinagpalit lang nila yan. Kasi si Hae-in is, she's actually going up from this side. You're the light to my darkness I just realized it. So ngayon, we are going to the next filming location. That is still a Queen of Tears filming location. That is the restaurant. Yung iconic na restaurant na palaging kinakainan ni Baekhyun-woo. Sila ate, on the way na rin sila going there. So,
Yon, may kasama na tayo. Tinuturo sa aking daan, pinakamabilis na daan ni Naver ay pabalik lang ako sa train station kanina. Nandito na ako sa tapat ng restaurant. Pero alam niyo yun, di ba, yung pinaka-iconic dun is yung seating placement nilang dalawa. Unfortunately, both tables taken. Kitang-kita din pala dito yung Namsan Tower. Ayan lang siya. That green one over there. 안녕하세요. 4-3. 1,000. Ayan guys, so nakaupo na kami dito sa loob ng restaurant. Umupo muna kami sa ibang table. Tingnan niya, sinang kasama ka na? So, yung menu din dito, naka-Korean. Walang English translation. Pero yung staff, marunong naman mag-English. And eto, nag-serve na rin sila ng mga side dish. Mga banchan. Pagbukunan yung camera mo sa Kaya lang. Nakalipat na kami dito sa table ni Hein. Medyo nagpanik pa ako kasi may papasok na customer na bago. Tapos sakto, umalis na yung nandito. Nililinis na yung table. Nag-ano na ako. Hindi ako nagpunta dito. Parang gets naman na ng staff. Dahil na kami lang yung foreigner dito. na-try kasi yung pag-release yung kids. Sabi ko pagod na talaga. Isa tayo mo din sa lang natin. With generous na, laki. How is fish? Oh, very good. Really? Yeah. Where are you from? Philippines. That's because of drama. Yes, I know. Do you want to take a picture? Yeah, yeah. Yep. Para pag Pilipino, alam mo. Mukhang oo. I'm falling, I'm falling. 지금 이 순간조차 더 깊이 너에게 떨어져 나. You set me. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. May anggulo din na si Kuya Alex ang star. Tas medyo tingin ka dito. Parang sinisipat mo na si Kuya Alex ba to? As in, ganun, no? So, tapos na kami doon sa restaurant. Ang bait nung may-ari. Hindi ko lang nakuna ng video, pero kanina kinukwento niya na sobrang pogi daw ni Kim So Yoon, tsaka always smiling, ganun-ganon. So, 8 hours daw sila nag-shooting doon sa restaurant na yon. So, yun yung kanyang, kasi gets niya. Nandun kami for the drama. So, yun, supportive din siya sa pagkuha ng picture namin. As in, nilinis pa niya yung table para maganda yung pictures namin. So, ngayon naman, ito na yung last na K-drama filming location na pupuntahan natin. And still, Queen of Tears filming location to. So, ito yung batting cage kung saan nagbe-baseball si Baekhyun po. So, sa totoo lang, hindi kami sure kung open pa siya. Kasi walang hours na nakalagay kahit sa Naver. Quick bus ride lang naman siya. Well, 12 minutes na bus ride. And then, we're there na. Ang tawag niya ay BBM 25. Ito, as in may nakalagay pa na pictures ng Queen of Tears. Ito din yung mga scenes. Ano siya, may iba-ibang speed. 125 kilometers per hour. Tapos ito, 115 naman. 500 won ang bayad. I'm not sure kung ilang bola siya. Pero, ayun, medyo malakas. Pero hindi naman lahat na naglalaro dito magaling. So, don't be shy. Like us. Char. So, coins lang pala guys ang tinatanggap. 흔들림 작은 떨림 때로 뛰는 내 bab동 소리 달콤하게 따뜻하게
Ako last na. Madaming coin si kuya sa kabila eh. Sa kabila. One last. Kamusta ang experience? Saya, nakaka-addict. Kuya Alex, kamusta ang experience? Very good. Gets mo kung bakit dito nagpupunta si Baekhyun mo kapag na-frustrate siya sa live. Diba? Ang saya. Tapos ayun guys, makikita nyo may mga pictures ng Queen of Tears dyan no, sa cage. And it looks like, ano siya, open siya 24 hours kasi nga, parang vending machine lang siya. So, walang taong nagbabantay dito, ganyan. We are finally done with all of the K-drama tours this trip. And malay natin, no? Soon, I'll be going back here again. Magkaroon ulit tayo ng K-drama tours. The thing is, I always see it to a point na K-drama tour ko always when I go here. Sa totoo lang, madami akong hindi napuntahan. And there are actually some K-dramas na gusto kong puntahan like The Glory. Oh, yung isa na super love na K-drama ko recently. Moving. Wala sila masyadong locations in Seoul actually kasi most of the shoots that they did was in the studio kasi puro special effects. And I'll be ending my vlog here. We still have a few days left here in Seoul. Mag-chill na lang talaga ako dahil for the past few days, sobrang talagang lagari yung itinerary ko. Siguro naisip nyo, grabe, ang dami niyang pinupuntahan sa isang araw. Pero gusto ko kasi talaga na sulitin yung punta ko dito sa Korea every time. If you enjoyed this video and na-enjoy nyo akong pagurin ang sarili ko, please like this video. And if you're still not subscribed, dapat mag-subscribe ka na. Ano ba? Char. So yun lang guys. Thank you for staying till the end of the video and I'll see you again in my next video. Bye! 다시